LeBron, nabunyag ang gustong manlalaro sa Bulls. Binisto ng The Athletic. Warriors umaakyat na sa .500 sa West sa standing. Jackson Davis tinawag na Andrew Bogut ng Golden State. Trending ang ginawa ni Chris Paul kay Klay Thompson. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na running shoes, New Adidas Fashion, mabibili lamang sa halagang $2,299. Click lamang ang link sa comment section. Or bisitahin lamang ang tiffen.com for more high-quality shoes. Nagkaroon ng napakaraming factors ngayon, base sa paglalarong na ipakita ng Los Angeles Lakers sa mga paparating na araw, na ang team ay gagawa ng trade. Particularly para kay Zach LaVine, or sa kahit sino man sa roster ng Bulls. Sa ngayon, ang team ay nakitang nakafocus sa possible solution, patungkol sa kanilang kasalukuyang roster ngayon na dapat makonsider para sa anumang upgrade. Ngunit sa napakaraming balitang ni-report nitong mga huling linggo, ngayon mas marami pang kasalukuyang balita ang narinig mula kay Jovan Buha ng The Athletic. Sa diskasyon kasama ang Bulls, isinulat ni Darnell Mayberry, ang patungkol sa posibilidad na makuha si LaVine sa trade at sa ibang bagay. Naayon pa nga sa detalye, si LaVine ay isang Clutch Sports client, at ang factor ay hindi maitatanggi. Ang partnership sa pagitan ng Lakers at ng Clutch ay isang powerhouse agency, na siyang pinamunuan sa childhood friend ni LeBron na si Rich Paul. Ang pareho ay magiging mutually beneficial, over sa mga nakalipas na 5 taon. Ang Lakers ay maiintindihan na mayroong malakas na ugnayan ang mga Clutch players during sa panahon ni James. At sa kasalukuyan, naka-features ang 4 sa kanilang roster na sina James, Anthony Davis, Cam Reddish at Jarred Vanderbilt. At ngayon naman, napag-alaman na si LeBron pala ay matagal ng fan dito kay Zach LaVine at gayon na rin kay DeMar DeRozan. Ang parehong dalawang manlalaro ay mayroong long-standing connections kasama ang Lakers at kay LeBron. Lalong-lalo na dito kay DeMar DeRozan. Kung babalikan, matagal na nitong gustong maging Lakers. Ngunit hindi lang ito nagkaroon ng pagkakataon noon at itong si LeBron ay buong suporta sa team sa pag-asang makuha ito. Si LaVine ay ang naging partikular na nakakagulat bilang naging fan ni LeBron. Ngunit ayon kay Buha, hindi lamang siya ang tanging tao na nakaalam na naging fan si LeBron nitong ni Zach. Dahil itong si Ryan Russillo ay sinabi rin sa kanyang recent episode na The Bill Simmons Podcast, na matagal nang gusto ni LeBron itong si Zach LaVine. At idagdag mo pa ang ugnayan nila sa Clutch thing. Hindi dapat maliitin ang pwedeng magawa ng agent para makahanap ng daan para tapusin ang deal na ito. Patuloy pa nito, hindi sila tiyak na magiging angkop siya sa Lakers. Ngunit isa lang ang kanilang alam, na itong si LeBron ay gustong-gusto itong si LaVine. Ang tanong ng karamihan, gaano nga ba kaimportante ang lahat ng ito? Si LeBron ay naging supporter para ma-trade si Russell Westbrook, over sa deal na makuha si Buddy Hield bilang halimbawa. At speaking of mapa-improve ang Lakers, si Draymond Green ay nasa ilalim pa ngayon sa indefinite suspension matapos nga nitong sinuntok ang Suns center na si Jusuf Nurkic. Ang veteran forward ay na-involved sa multiple incident, over sa nakalipas na 8 buwan. Si Green ay kasalukuyang pumirma ng 4-year, na nagkakahalaga ng $100 million contract extension. Gayunpaman, iilang paniniwala sa loob ng Warriors na hinahanapan nila ito ng trade partner. Ayon sa hindi nagpakilalang league executive, na siyang nagsalita sa Heavy Sports na si Sean Deveney, sa ilalim ng kondisyon, ang Los Angeles Lakers ay ang ideal trade partner. Gayunpaman, na-note rin ng executive na ito, na itong si LeBron ay capable para gawin ang mga bagay. Na ayon pa nga sa detalye, kung sakaling mawawala si Green sa Warriors, meron lamang isang koponan ang kukuha sa kanya, at ito nga ay ang Lakers. Walang sino man ang makakapigil ngayon sa ginagawa ni Green sa Warriors. Ngunit ibahin mo si LeBron, dito mo siya makikitang titino, ayon sa executive. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Sa kabilang banda naman, matapos gumugol ng panahon na pag-isipan para matiyak niyang masasabi kung ano nga ba ang iniisip nito, si Steve Kerr ay pinakita ang malalaking papuri sa mga rookie, na siyang nanatili sa bench, tanging iilang araw lamang ang nakalipas. Sa pagkapanalo ng Warriors sa score na 129-118, laban sa Washington Wizards. Ang coach ay na-mention sina Trayce Jackson-Davis at Andrew Bogut bilang mayroong parehong impact sa Warriors. Naayon pa nga kay Kerr, sa kanyang unang iilang taon, mayroon silang Andrew Bogut na siyang tumatakbo ng labis sa offense, siya ay isang master dribble handoffs at umaatake rin sa rim.
Ito ay isang mataas na papuri. Siya ay malayo ang mararating. Tinutukoy ni Kerr mga kaibigan itong si Trayce Jackson Davis. Siya na ngayon ay ang naging Andrew Bogut ng team. Siya ay similar threat. Si Trayce rin mga kaibigan ay isang very good passer. Tulad ni Bogues, si Jackson Davis ay nakumpleto ang third consecutive impressive performance kasama ang second straight double-double na may 10 points at 15 rebounds. Idinagdag rin niya ang 3 assists at isang block, nakapagtala ng plus -10 over sa 25 minutes. Ngayon si Trayce Jackson Davis ay napabilang na sa Rookie of the Year candidate na sina Chet Holmgren ng OKC at Victor Wembanyama ng San Antonio, bilang mga rookies kasama ang mga back-to-back double-double sa season. Sa pagkapanalong ito ng Warriors, hindi lang si Stephen Curry ang naging lone star para tulungan ang team, siya rin ay nakatanggap na ngayon ng maraming tulong kontra Wizards. Si Klay Thompson ay umiskor ng 20 points, si Jonathan Kuminga ay tumatakbo rin at dumadakdak bilang ang lagi nitong ginagawa sa halos buong season. Si Kuminga sa kanyang best offensive stretch sa kanyang career at ito ay dumating sa tamang panahon. Siya ay nakapagtala ng 22 points, nagkulang ng 4 para sa kanyang career high. Kasama ang 4 rebounds at 3 assists, kabilang na ang kanyang another signature power dunk. Si Kuminga ay nakapag-provide sa Warriors kasama ang malaking pagbuhat sa both ends sa court at nanguna sa grupo sa mga batang players na gumawa ng definite impact ngayong season. Ang pagbalik ni Poole ay nakapag-generate ng labis na emosyon sa both sides, ngunit ang Warriors ay napanghawakan ito ng maayos, kasama ang tamang iilang weird na pamamaraan. Siya ay sinuportahan during sa pre-game introductions, hanggang sa ito ay nabud ng isang beses. Sa panahong nagtungo ito sa free throw line sa maagang second quarter. Sa laban ring ito, bumalik na rin ang kayamanan ng Warriors na si Brandon Podziemski sa starting lineup. Matapos nga nitong iniwan ang laban noong Miyerkules dahil sa back issues. Ang shooting ni Podziemski ay naging maalat sa first half. Ngunit bumabawi naman ito kasama ang 4 rebounds at 3 assists. Siya ay tinapos ang laban kasama ang 10 points, 7 rebounds at 5 assists. Si Brandon ay naging scrappy at gritty kung sakaling siya ay nasa loob ng court at kayang gumawa ng napakaraming bagay sa loob. Dahilan kung bakit naging primary reason ito, para gamitin ito ni Kerr sa starting role over kay Andrew Wiggins. Si Wiggins, na siyang nakapagtala ng magandang bagay mula nang ma-bench ito, ay na-miss na ang second consecutive game dahil sa isang karamdaman. Walang timeline kung kailan nga ba ito makakabalik, na kung saan mas pabor pa ngayon kay Podziemski ang lahat. Nangyari rin sa punto sa laban, na kung saan binaliktad ni Chris Paul itong si Klay Thompson sa bench. Sa ngayon mga kaibigan, ang Warriors ay umakyat na ngayon sa .500 sa playoff positioning. Anong masasabi niyo mga kaibigan, sa winning streak ng Warriors? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving.